Okay, welcome po sa third installment ng ating RDU, Red Dot Unlimited. Surprise! We're back! Okay, at syempre, una po sa lahat, salamat po sa Diyos sa another opportunity na makapagbigay ng another something na mapag-usapan. Something na mapupulutan ng aral. Hopefully, di ba? Yun naman ang purpose natin. At sa pagkakataon pong ito, meron po tayong bagong visitor. Fresh from, Wakanda Forever, Mindanao. Ha? Kasi usong-uso to ngayon eh. Kaya nag-invite po ako ng isang representative. Yung tungkol ba sa kasi di ba, nung panahon ng pandemic, 'di ba, nagkaroon ng vaccine, 'di ba? Sa ang usap-usapan noon, after 5 years daw, yung mga nabaksinan, nabakunahan, magiging mga zombies. Pero hindi pala ganoon nangyari. Dahil after 5 years, ang nangyari, yung mga tao naging mga vlogger na. Kaya nag-imbita tayo isang zombie. O isang vlogger. Nandito po, kasama po natin ang isa sa mga tropa, sa mga barkada natin to, tsaka matibay ito, may tira to, di ba? Walang iba kundi si Kuya Ronel Ines Yun. Bombay, kung tawagin. Hello guys. Good may tawag dun eh. Hello vlog, welcome to my guys. Hello vlog, welcome to my guys. Ayan, Kuys, welcome. Thank you. Gulat kayo, no? Akala nyo kung sino yung vlogger ko na bisita. Actually, kung tawagin namin si Kuys, Kuya, o ganon. Tol, ganon. Di ba, lately lang, no? Vlogger talaga to. Nagmumotor, kumakain, pumufood trip, di ba? Oo. Bakit nga ba, vlogging ang pag-uusapan natin? Pero, syempre, bago natin simulan, bago mag-share tong ating bisitang vlogger, okay. Kuys, Yes. you may start sharing when the red dot is on because Red Dot Unlimited podcast is now going on. Yan, di ba? Umilaw, yan. Alright. Yan, ibig sabihin, naka-record na tayo sa Okay. Red Dot Unlimited. Aside sa podcasting, di ba? Uso na ngayon yung actually, unang nauso yung vlogging, di ba? Yes. May na yun eh. Yung mga sikat na vlogger talaga, ngayon, sila yung nagpa-umpisa noon. Way back. Ang natatandaan ko, way back 20, I think 17 yata anong time na yun. Pero gano'n ka na katagal start na mag-vlog? 2018 ako nag-start. Ito kasi si Kuy, si Ronel, si Bombay kung tawagin. Marami na tong mga content na-feature nga sa UNTV. O di ba? Yung sa food trip. Mga ka-food trip. Mga ka-food trip. Na saan bang lugar yon last Dito time? lang, sa may Cardona Rizal yun. Cardona. Oo. Ikaw mismo yung or may mga katulong ka? Yun, meron kaming ni-review na pagkain doon. Tapos, kinabitan ng action cam yung aking motor. And then, meron naman din silang script, sariling script na susundan mo doon sa vlog na yon. Maganda yung flow na yon. Tapos, syempre, yung lugar, ipopromote mo. Dahil siya ang title nga nila is food trip. No, so in short, Kakain ka talaga. Na-feature ka na. Yes. Ikaw mismo yung nag-vlog. Pa-autograph naman. Mamaya. Ayun. Kasi, pero before kang nag-start, mag-try, mag-vlog, di ba? Hello guys, welcome to my vlog. Hello vlog, welcome to my guys. Bago ka na ganon. Meron ka ng idea sa pag-vlog, sa paggamit ng mga gadgets, etc. Meron ka ng background doon? Oo, meron na kasi nakapag ako ng nag-videographer muna ako bago ako sumabak sa pagba-vlog na sarili kong So kumbaga may idea na ako paano gamitin yung camera. Sa editing meron na rin kahit papaano.
And then doon lang ako naglakas ng loob na mag-vlog na sarili ko. Kasi sa umpisa parang maiilang ka eh. Pag nagbo-vlog ka, nakakailang humarap sa ano. Good for you. Kasi meron kang meron ka ng background. Pero bago ko ituloy yung susunod ko sasabihin, invite muna natin sila. Sige. Baka naman, di ba? Yeah. Baka naman. Kasi, di ba, paki-hit lang yung subscribe button. Okay. At yung notification bell, baka naman. Ayan. Kasi yung mga viewers natin sa Facebook, lumilibo eh. Ha? Oo, lumilibo yan. Sumasakses eh. So, pag ano ka, success din ka na success. Pag sasuccess ka, dapat pati yung subscription button, success mo na. Ayan, Red Dot Unlimited. Ayan, subscribe guys. Baka naman, di ba? Ayan. Paki-comment, tapos paki-subscribe. Please, kasi, like, click share, here. Parang and click here to subscribe, di ba? Ayos yun Parang wish, ano? Parang wish, ano? Kasi, kaya ako naman ay tanong, balik na tayo doon, ha? Okay, subscribe kayo, ha? And hit the notification bell. Yung kagaya mo, Kuis, meron ka ng background. Meron ka somehow. Pero, sabi ko nga sa'yo, di ba, yung pambunga natin kanina, yung mga na-injection na nung pandemic, naging mga vlogger. Oo nga, no? Pero, kasi dumami. Parang biro-biroan yan ngayon eh. Parang natuloy, no? Trend, parang nagiging memes yan ngayon, trending yan ngayon. Akala daw nila, ang dadami eh, yung mga, di ba, zombie. Pero, ang dumami, vlogger. Kasi, kahit sino ngayon, pwede mag-vlog-vlog. Yes, totoo yan. Na basta may cellphone ka. Iba nga, pati batang maliit. Nagbablog. Pati yung anak ko nagbablog na eh. Sa Ella, nagbablog yun. Di ba? Parang, nagkaroon na ng way of living na parang natural na eh. Natural na siya. Matanda. Ang dami. Pero iba't iba yung mga content. Iba't iba. Totoo. Ang ginagawa lang nila, may cellphone. Then siguro ang challenge lang dyan, Kuis, yung editing skills, ano? Editing skills, tapos yung, syempre yung content mo. Mag-iisip ka rin talaga ng content mo eh. Hindi ka yung parang basta-basta lang din na hindi nag-uusap nga kami ni Direk eh about sa vlogging. Hindi pala simple yung paggawa ng content. Hindi siya kasi simple. For example, dapat iisip ka ng content. Yes. Tapos at every time na may content ka, hindi yan porke napanood mo yung isang 1-minute clip. Sandali lang na ginawa yan. Meron palang effort, 'di ba? May behind that. May ano yan, meron yung pinag-aralan sa likod niyan. Meron bago mo i-publish yung ganong kagandang video, nag-viral siya. Hindi siya yung para on the spot na may nakita kang something dyan, tapos ni-record mo, push the button, tapos magulat ka biglang nag-viral. Hindi siya ganun eh. Tsaka yung laman. Yung laman, yes. Yung laman niya. Yung content. Kaya nga content eh. Content creation. Kasi marami ako napapanood. Siyempre, mag-click ka lang sa cellphone mo, mag-click ka lang ng reels dyan, marami ka ng vloggers tsaka vlogs na makikita. Meron sa pagkain, meron sa travel, di ba? Even sa professions nila. Sa business. Nagagamit nila sa business. Oo, di ba? Yes, nagagamit nila yon. Kasi iba-iba talaga ang ngayon, niche. O niche ang tawag nila doon. Niche. Ang niche mo ito, ako ay rider. Diba? Motovlogger ka. Motovlogger. Tapos wag ka lang overtake, tsaka wag ka lang mamamaril. Oo nga, ano ba yan? Grabe yun. Ano ba yan? Grabe yung ano yan eh, parang anong tawag doon? Parang hindi mo matanggap ng utak mo na may ganong pangyayari. Hindi. Wala tayong magagawa. Nangyari talaga eh. Pero ba't ba tayo napunta doon? Kasi nga, may mga niche, di ba? May mga niche. May motovlogger, may food vlogger. Food vlogger, yes. May mapapanood nga ako. Although, yung iba, hindi sila naniniwala. For example, ganito. Kaya ako nabanggitan, no? Hindi sila naniniwala na mismong yung content na yon yun yung raw materials or yun yung raw situation. For example, meron nagbablog. Si Totoy Kinilaw. Totoy Kilaw. Si Kinilaw, di ba? Parang si Totoy Kinilaw daw, guys. Ito, ganyan. Meron siyang mga nahuli. Okay. Di ba? Sa mismong nahuli niya, titimplahan niya na yun doon. Doon niya mumukbang. Pero yung iba naman, parang may makita, nagko-comment doon, sabi nila, ay hindi, binili mo na lang yan, ganito, ganyan. Pero kasi diskarte kasi yun, di ba? Tama. Para ang settings mo,
nasa balsa ka, meron kang ano, o nga naman, nasa balsa ka, Parang tapos, props. oh, Parang naging props mo na yun, yung kinikilaw mo. Or, pero yung background mo talagang nasa dagat ka, nasa ilog, 'di ba? Tapos babanatan niya na ngayon yung kanya mga mukbang. So, yun yung niche niya, Oo. 'di ba? Nakaka-engage nga naman talaga yun ng viewers. Lalo, mahilig kang kumain. O, Yun. nakakadala ng ano yun ng emotion Parang busog ka ngayon, gusto mong magutom. Scroll ka lang doon, mag-search ka doon. Ano ba yung mga mukbang ngayon? Yung ano mo, yung sistema mo, parang Nakakagutom, ano? nakakagutom, di ba? Nag-uusap nga tayo, medyo may acid na mo. Kailangan na nating magkape niyan. Hindi, ibig ko sabihin, dahil sa vlogging, hindi ka basta-basta gagawa ng vlog. Yes. Pag-iisipan mo, tapos yung presentation. Although, hindi lahat talaga pinapaghandaan. Meron nga, nagnanakaw. Nagnanakaw. Totoo yan, nagnanakaw ng footage, no? May nagnanakaw ng clip. Tama. Tapos, ang matindi, yung original na may-ari ng clip, nung ninakaw niya, mas marami pang views sa kanya. Nangyari sa akin yan. Talaga? Nangyari sa akin yan. Meron akong isang senaryo na nag-vlog ako, motovlog. Diyan lang sa may Barkadahan Bridge. Malapit sa atin dyan. Meron akong sinita na enforcer. Kasi anuhan ko nun gigil na gigil ako sa enforcer nun Nakita ko kasi talaga siya, wala siyang helmet ako nagbablog ako nung time na yon, galing akong Laguna. Na-tsempuhan ko ngayon dun sa Barkadahan Bridge. Nung na-tsempuhan ko na siya, sa lahat ng mga rider, siya lang yung naka-uniforme ng enforcer, siya lang yung walang helmet. Nikitan ko ngayon. Naka-record ako. Sabi ko, content to. Sa isip-isip ko lang, no? Parang ano lang din, kasi yung time na yan, dyan sa may Barkadahan Bridge na yan, uso dyan yung mga enforcer na nanghuhuli talaga. Hindi nagpapatawad dyan pag wala kang helmet. Mahigpit. Siya ngayon yung natsempuhan ko. Sinit ako ngayon yung enforcer. Sabi ko, sir, bakit wala kang helmet? Mag-helmet ka. Pinag-helmet ko siya. Ang sabi niya sa akin, bagong kulay yung buko ganun pa siya Hindi, mag-helmet ka. Ginanong ko, hindi, mag-helmet ka. Enforcer ka, wala kang helmet, nanghuhuli ka. Walang helmet na rider, tapos ikaw wala kang helmet. Tama. Doon sa senaryo na yun, humingi naman siya ng pasensya sa akin. Sabi ko, sige mag-helmet din siya. So after that, in-upload ko yung video, pumutok yun sa YouTube. Pagputok sa YouTube, merong nag-grab ng footage ko. Mas marami yung views nung nag-grab ng footage ko na yon or yung vlog ko na yon, mas maraming views niya kumpara dun sa views nangyari pala sa iyo mismo. Nangyari sa akin, oo. Baka naman dati na siyang nagbablog or mas nauna na siya. Iba-iba yung niya, yung niche niya, yung content niya, iba-iba. So, nung time na yon, pumutok siya sa Facebook yung video ko na yon. Nung sinilip ko. Kasi napaputok ko yung video na yon sa YouTube Nung nakita ko yung video ko na yon, sabi ko, video ko to Tapos ang caption niya, isang rider sinita ang isang enforcer sa kasi walang helmet. Ang ginawa ko, in-approach ko yung nag-grab ng video sa akin. Humingi rin naman siya ng pasensya. Sabi niya, bossing, sorry, pasensya ka na. Sabi ko, ganito, ganyan. Hindi, okay. Tapos, alam ko, binura niya rin yun Hindi. Sana sabi mo na lang, pasensya is good, but I need cash. Pero hindi pa kasi siya monetize nung time na yun Parang kakaputok. Yung time na yun, kasang parang parang puputok pa lang yung reels nung time na kasi yun. Parang nagiging issue yun ngayon, di ba? Lalo ngayon may monetization copyright, monetization, na parang content na may content, dapat igalang mo. Huwag mo siyang basta-bastang i-grab. Unless meron kang something doon na parang kaya credits. I-credits mo sila. Credits mo, paalam ka. Yes, kasi yun naman talaga dapat. Pag nag-monetization, di ba? Lalo ngayon. So yun yung kasi may mga niche talaga Ayun yung pinapag-usapan natin ngayon. May kanya-kanyang. Ikaw ba, ano ba ang niche mo ngayon? Sa akin, more on travel, food, and then possible business din. Na pwede nating, siyempre, ipopromote natin. Pwede. Tapos, pwede rin tayong mag-tutorial. Okay. Pero ngayon kasi, tinitimbang ko talaga siya muna. Kasi, ang inumpisahan ko nga ngayon is yung sa Facebook ko. Dahil yung sa YouTube ko naman kasi, although na demonetize ako dun
Pero madali na lang naman kasi habulin yon. Ang mahirap lang kasi ngayon yung sa Facebook. Bago ka ma-monetize. Pero yung name, yung Facebook page mo, yung YouTube page mo, ano ang name niya? Pinalitan ko na siya eh. Ang dating pangalan nun ay Motorjack TV. Kasi ang plano ko noon, content lang ako, motovlogger, ganon. Nung sabi ko, parang ayoko kasi marami na rin nagmo-motovlog. Dami. Diba? So, pinalitan ko na lang ng sarili kong Uncle Ron na yung ko. Uncle Ron. Kasi nasa Tito Age na tayo ngayon eh. Di ba? Uncle Ron TV. Ikaw siguro nasa Tito Age ka na. Ako nasa pamangkin pa lang din ako. Ayun, ganon. Kasi diba, may mga niche talaga. For example, ito kasi yung ginagawa natin, nagpo-podcast tayo, di ba? Podcast. Sa podcasting, may mga niche din yan. Yes. For example, yung mga celebrity, ang niche nila about showbiz, etc. Di ba? Tapos meron din na mga comedy, mga toilet humor, gano'n. Yes. Marami. May kanya-kanyang niche. May political, marami. Business din. Ngayon, dito naman sa Red Dot Unlimited, so ang talagang naging concept namin ni manager, ni Direk, kung ano yung pwedeng mapag-usapan. Maganda. There's no niche in particular. Siguro, pwede ring mahirap kasi, lalo na, hindi naman tayo, mahirap kasi mag-claim ka ng you are expert to this certain field. Pag lumalim na yung usapan, hindi mo naman mapapanindigan, di ba? Tama. Mahirap kasi mag-claim ka ng, ako, ganito ako. Yung sinasabi, di ba? To claim is one thing. And to prove is another thing. Yun. Pero, mahirap din naman kasi na lalaliman mo, for example, ganito, mayroon kang knowledge sa medical something. Pero gaano kalalim mo siya pwedeng dalhin or italakay. Syempre, lalo na sa mga nakikinig, hindi naman sila makikinig sa'yo para maging doktor din o maging man, di ba? Nakikinig sila sa'yo kasi may knowledge ka. May interest sila sa sinasabi mo. Tama. Parang, ganun pala. Nakakapagbigay ka ng idea, na information. Yes. Pero not to the extent na pag after nila makinig sa'yo, doktor na rin sila. Magre-reseta na rin. Mag-check up na rin. Hindi. Ibig sabihin, meron kang nasi-share. Yes. May values. Yan. Value. Sapul, di ba? Sabay na sabay pa. Yung value ang nasi-share kasi talaga doon eh. Ganun din. So, kaya din kami nag-come up ni Direk ng ganitong klase. Sabi ko din sa kanya, tayo, podcast, pero pwede tayong mag-guest ng mga makakausap natin. Kasi ang tao naman, hindi naman lahat ng tao pare-pareho ng hilig eh. Totoo. Hindi naman lahat ng tao mahilig sa pagkalikot ng motor. Tama. Hindi naman lahat ng tao puro mukbang na sa isip. Iba nga. Meron nga doon na dead sa mukbang eh. Oo, di ba? May kilala ako, hindi kumakain ng kanin at karne, di ba? Kasi gulay lang binabanata niya. Ano ang tawag doon? Valedictorian? Hindi. Vegetarian ba tawag niya? Valedictorian daw. May naalala ko dyan eh. Ano daw yun? Pag ang mahilig sa karne, na anong klase yun? Carnivore. Carnivore ba yun? Diet yun. Carnivore diet. Pero pag sa mga gulay, ano tawag nila doon? Sa gulay, vegetarian. Pero pag kumakain daw ng mga tribo-tribo, may totoo yun eh. Kumakain din ng tao din. Ano daw tao? Anong tawag doon? Humanitarian daw yun. Humanitarian. Parang iba yun Hindi na. Kakapanood ko ng vlog to. Kasalanan nyo itong mga vlogger. So going back, marami kang pwedeng matutunan. Depende rin sa papanoorin mo. Yes, tama. For example, pwede pala, option pala to. For example, nagpa-podcast, why not? One of these days, makapag-collaborate kami sa'yo, di ba? Collaborate tayo. Pwede tayong mag-vlog, di ba? For example, ano bang pwedeng i-vlog sa labas? Yung mga humahabol ng jeep, di ba? Yung mga sumasampa sa mga truck. Yung mga hamog boys ba?
yung nagpupunas ng ng windshield. Oo, nag-uunang windshield, di ba? Ibabalag natin yan. Oh, pwede. Iko-content. may naalala ulit ako. Marami ka talaga maalala dito. Si-share ko lang yung nung time na na umuwi ako Mindanao. Dalawa kami ni Utol, ni Tol Robert. Bandang June, month of June. So ano ba meron sa June, 'di ba? Merong Independence Day. Mga ganun. So doon kasi sa Mindanao, hindi talaga uso doon ang helmet. Yung magmumotor ka sa probinsya, hindi ka talaga mag-helmet doon. Meron naman doon nag-helmet din. Tapos meron doon may motor, may helmet. Ang wala sa kanila, registration or lisensya. Ngayon, edi napadaan kami doon sa isang highway na 'yon. Nagulat kami kasi may mga naka-uniforme, parang naka-vest na kulay blue na ganun. Akala namin mga HPG. Ayun pala, ang diskarte nila para sila bumenta. Alam mo kung ano binebenta nila nung time na yon? Ano? Flag ng Pilipinas. Kasi Independence Day nga eh. Ngayon, nawawaw mali yung ibang mga rider. Akala nila, kasi enforcer. Yung pala, pag tigil mong gano'n, siyempre, pag nando ka na sa, boss, may ilang ka kasi akala mo. Kasi naka-base eh. Maganda suot eh. Bigla maglalabas ng flag. Boss, 20 pesos na flag. Walang Diyo. Tapos naisip ko, sabi ko, tol, masdan mo yung yung mga yun. Akala ko enforcer. Oo nga, Tapos, namin, parang minatyaga namin. Kawawa yung ibang mga rider kasi talagang umiikot sila, nag-U-turn sila kasi akala nila uhulihin sila eh. Hindi nila alam, 20 lang katapat. 20 lang pala yun. Yun ang pinaka marketing business nila. Galing, no? Parang ini-imitate nila na nang huhuli sila ng mga motor. Pero pag na on the spot ka doon, talagang no choice ka kasi 20. Yun ang mga magandang i-vlog, Tawa kami ng tawa. Ang dami nilang nadadali sa ganun. So yun naalala ko sa ganun, yung ganung klaseng. Yung mga ganun, pwede mo i-content, no? Pwede yung ganun. Parang siya, nakakatawang content. Nakakatawang ko. Marami kasi may mga tao nagbabrowse kasi gusto maaliw. Tama. Gusto ma-entertain. Kaya mabenta sa kanila yung mga comedy. May mga vlog nga, question and answer eh. Tapos mga patawa yung sagot. Sagot, di ba? May ganun, di ba? Meron din talagang mga geeks naman, mga talagang pangmatatalino naman. Talagang totoong question and answer. From all ages. Tapos may mga content din wherein makikita mo, it's either tuturuan ka maging productive. Yes. Kasi may mga vlog din na about business. At may mga clips din naman ang laman nila. Kasi uso na rin AI ngayon eh. Ano ba masabi mo sa AI? Ang AI kasi talaga. May mga deepfake na eh. Oo, totoo. Biruin mo, boses mo, may iba. Pero may mga content na ganun. Boses mo may iba. Mukha mo pwedeng ibahin, pwedeng ipatong dun sa ibang mukha. Hindi, actually, ikaw nga mismo yun. Yun nga. Tapos ginaya yung boses mo din. Akala nila ikaw yung nagsasalita. Pero yung pala AI na. AI na. Pero manonotice mo rin naman kasi. Halata naman. Na AI siya talaga. Parang mga mare, mga pare, kumusta na ang buhay natin? Sa pagsasalita. Di ba? Kahit naman sa kahit naman sa mukha eh. Mga Pars, kumusta naman tayo? Naghahanap ka ba? Naghahanap ka ba ng sabon na hindi natutunaw? Yun ba, naging endorser yung AI, no? Dami. Diba? Galing, Tapos, marami. Actually, lang ngayon di ba? Politikan lang ngayon eh. Marami din uso ngayon, mga ganyan. Kaya, kumbaga, ingat din tayo sa mga fake news. Di ba? Yes. Napapag-usapan natin, napupunta tayo, hindi may iwasan. Kasi, syempre, pag nag-browse ka sa cellphone mo, may mababrowse kang mga contents na legit content. Pero dapat tingnan mo din yung mga peke. Tama. Para maging maingat din. Higit sa lahat, wag kang pag-away. Tama. Pwede ka naman maglabas ng opinion mo. For example, my opinion, ito yung gusto kong i-endorse, pero mag-iingat ka din sa i-endorse. Oo. 'Di ba? Kasi hindi baka pwedeng basta na lang. Oo, kasi baka pag nakapag-endorse ka, pati bula ang propeta ma-endorse.
Ingat din. Baka patungan ka ng kamay nun. Oo, mahirap yun. din eh. Kasi minsan, kahit gusto mo endorse si ganito, endorse si ganyan. Kasi baka mapagkamalian, pati yung mga bulaang di ba? Wala. Oo, mahirap. So, ibig sabihin, contents kasi to. Yes. We are talking about contents. So, we need to be careful at baka tayo ay napepeke. Tama. Tapos, higit sa lahat, napeke ka na, nakapag-share ka na ng fake. Tapos, nung pinuna, nakipag-ano ka na. Nakipag-away ka na. Kung pwede lang mamaril sa cellphone, baka namaril ka. Online, sabi nga nila, online suntukan daw. Online suntukan. Sa sobrang init, di ba? Online suntukan. So, tayo pinapromote talaga natin palagi pag-ibig, di ba? Peace lagi, pag-ibig. Magandang gumawa ng content, ang itatawid mo ay productivity, peace, unity, love, knowledge. Oo, kahit magkakaiba tayo ng paniniwala, magkakaiba tayo ng point of view, political man yan, religion, kung ano man sa sosyedad, we can always, sabi nga niyan we can always agree to disagree. Yes. Kung hindi ka okay sa opinion ko, wala namang problema. Walang pilitan. Walang pilitan sa church, di ba? Walang pilitan, George. Walang pilitan, bossing. Ganun. Yan ang gusto mo yung content, di ba? Kaya lang, syempre, titingnan ko yung content mo. Baka yung content mo ay meron something foul, baka i-call ko yung attention mo. Yes. At least, maingat pa rin tayo kasi higit sa lahat, may mga bata ding nakakapag-browse, di ba? Baka makapaglabaws tayo, something na makakapag-mislead. Doon sa makakakita. Sa makakakita. So, at gagayahin yun. Kasi sabi nga nila, yun? Sa mata ng bata, yung mali, nagiging tama. Diba? Pag ginagawa ng, mas nakakatanda. Ganun yun. So, ingat po tayo. And sa content creation, ano pa ba yung mga balak mong gawin? Sa in the future na as vlogger? Sa ngayon yung naiisip ko talaga na na niche na maganda siyang parang nakikita ko na pwedeng mag-engage ang mga tao. Dun talaga sa kung ano yung alam mo. Kung ano yung alam mong pwede mong ituro. Forte. Sa forte. Kasi may kaibigan ako abogado. Pero hindi siya nagba-vlog. Pero sinusubukan niyang mag-vlog. Meron naman engineer. Nagtuturo din sila about sa pagko-constructions, magbibigay ng idea paano magpatayo ng bahay na ganito lang ang gagastusin mo, na wag kang madaya dun sa isang kontrakto, hindi ka something like that expense. Yes. So kumbaga, kung magko-content ka, much better na dun sa forte mo talaga. Yun ang pinaka nakikita ko doon na pwede yung strength mo. Yes, yun, strength mo. And then pag na-establish mo na yun, lipat ka naman doon sa parang masasabi mo hobby mo. Ano ba, gusto mong matutong mag-camera or mag-edit, pwede mo siyang i-content Guys, good morning. Wala akong alam sa editing, pero subukan ko mag-vlog. Pag-aaralan ko ngayon paano mag-edit ng isang 3-minute video or something like that na nag-create ako ng content ko na gusto ko cinematic, something like that. Yan yung mga may ginagawa. Kumbaga, nagbablog ka, tapos meron kang ginagawa. Yes. Yung ginagawa mo, yun yung mismong binablog mo, di ba? Yun yung content. Kasi merong nagbablog, natulog lang merong gano'n. Guys, may napanood na naman ako. Nag-live. Live na. Guys, good night. Bantayan niyo muna ako habang natutulog ako. Tapos naka-Spider-Man pa yung suot. Walang iya. Sabi ko ba matindi Di ba naka-live siya? Naka-live. Tulog. Tapos bukas yung ilaw. Pero vlog yun. Content diba? Yun. Guys, tulog muna ako. Isipin niyo yun, di ba? Patay lang walang dahilan Pero nakakatawa siya kasi nakikita mo naman pag binantayan mo naman dun sa niya, nag-iiba-iba yung posisyon niya. Tama ba yung kasabihan? Tama ba yung binanggit ko? Patay lang walang dahilan. Patay lang ang may dahilan. Hindi, patay lang ang walang dahilan. Kasi wala na siyang may dahilan, patay na siya.
Ay, meron na siyang kasi wala na siyang magagawa, patay na siya. Oo. Di ba? Pero pag buhay, Maraming dahilan yun. marami ka pwede magawa pala, no? Oo. Marami ka rin pwedeng idahilan. Oo, natulog lang siya, di ba? Oo. Natulog, tapos may kumain. Yun na nga, may kumain. Mayroong nagko-construct. Yung especially yung mga construction worker ngayon, mga vlogger na din eh. Tsaka yung mga isda, nagbablog na rin. Meron. Talagang Namamana ng isda. namamana, tapos mismo nagbibingwit. Ang sarap panoorin eh. Tapos yung nagre-reconstruct, alam mo yun, yung nangongolekta ng mga halos nabubulok na ng mga laruan na sasakyan. Ganon yung mga collector's item. Lilinisin nila yun. Kahit relo. Satisfying panoorin, di ba? Sarap panoorin Ano siya para siyang, kumbaga, yung content na yon specifically dun sa mga taong mahilig din sa ganon. Oo. Meron naman, kahit hindi ka mahilig sa ganon, may engage ka. Pag napanood mo, pag nakita bakit? mo. Kasi maganda yung latag ng content niya eh. Parang maano ka eh, ma-stuck ka eh. Meron doon, may satisfying na tinatawag eh. Kahit nga ngayon nanonood ako ng mga Cairo, yung patunog-patunog ng Pag napakinggan mo yung tunog ng ganon, parang ikaw din, nagpatunog ka na rin eh. Pero ingat po tayo sa mga nagpapatunog. Ingat kayo sa ganun. Kasi dapat sa lisensyado talaga. Lisensyado, kilala nyo talagang. Walang record ng nakapatay. Oo. Kasi meron dun, may nakaano dun, di ba? Sa ibang lugar na yata, sa Mindanao din yata yun eh. Kababayan mo yata yun. Kasi Bisaya yung salita eh. Nag-viral yun. Nag-viral yun eh. Na-hospital pa siya. Nabali yung kanyang dito yan sa dito yan sa femoral. Nabali. Yun. Hip joint, Nadali siya doon, no? Hip joint 'yon. Nadali siya doon. Yun lang ang nakapagpaano sa kanya. Mga ganun, 'di ba? Merong mga nagmamassage, nagba-vlog, 'di ba? Nagtuturo din talaga sila ng paano yung tamang pagmamassage, paano yung tamang pagpapatunog ng Makikita mo mga bata, magugulat ka eh. Nagba-vlog sila. Ang purpose din naman kasi nila doon, especially yung kagaya nun, yung nabanggit ko sa yung mga chiropractic or chiropractor or something. Ang purpose nila is hindi naman totally magmo-monetize lang sa platform sa Facebook eh. Ang purpose nila to promote their business para makahatak din sila ng kanilang customer. So, binibideo nila or binablog nila. At malaking bagay din yun sa ganun. Kaya iba-iba talaga ang content. Iba-iba. Iba-iba Totoo talaga. yan. Kasi parang ganito, kung nagpo-podcast tayo, not necessarily na makapag-monetize kasi medyo mabigat ang madugong usapan nyo ang tawag eligibility para ma-monetize ka. Mahirap siya. Kasi una sa lahat, madugo talaga subscription. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, mag-subscribe na kayo. Baka please, naman, di ba? Please. Parang awa nyo na. First and foremost, kami nga ni Direk, sabi namin, hindi, wala namang problema kung enjoy lang naman natin. Yes, correct. Enjoy lang natin. Tsaka at the same time, this is something na nagagawa natin na hindi nagagawa ng marami. Oo. Yung something na meron tayong napapagkwentuhan, napapag-usapan, na isi-share sa kapwa na something na nakakapagbigay ka ng value. Yes. Kagaya niyan, meron palang gustong mag-start mag-vlog, di ba? Although marami na po talaga. Alam niyo ba ang mapa ng Pilipinas? Napuno na ng mga vlogger. Matindi ang Pinoy. Oo. Di ba? Matindi Pinoy, matindi. Matindi ang utak ng Pinoy. Talaga, sa totoo lang. Iba. Matindi. Hindi na uubos eh. Hindi na uubusan ng kalokohan, ng ingenuity. Ingenuity. Yun. Ano spelling nun? Basta yun. Basta yun. Red Dot Unlimited. Yun. Isipin matalino, di ba? Matalino, resourceful, talagang maparaan, no? Maparaan. Tapos, mataba utak. Matataba. Lalo na yung mga yung mga nakakatawa talaga na content. Tsaka yung seryosong sitwasyon ngayon, di ba? Nagiging joke na lang. Pag napapagaan yung sitwasyon. Totoo. Ganon yung mga Pinoy eh. Minsan nga magkaaway na sa politika, di ba? Kaya kayo, huwag kayong masyadong seryoso sa pakikipag-away sa ganyan. Kasi bakit?
merong mga talagang magkadebate, pero nagagawa nila magbiruan. Parang, alam mo, Parang magtropa pa din. yes, may difference sila ng paniniwala, pero hindi ibig sabihin nun. Personalan, Oo, no? oo. Baga ano lang, kanya-kanyang paniniwala lang. Yes. Pero wag nang darating sa personalan, no? Wag na, baka actually, ang hirap talaga eh. Kasi nagpo-post din naman tayo, di ba? Minsan, pagkamalian tayo. Kasi, nako naman, pagdating naman sa bardagulan sa mga ganyan, Ay, number one. kung noong unang panahon ng pag-uusapan, wala naman problema kung dyan dadali ng usapan, di ba? Pero kasi, nakita natin na wala po talagang idudulot na maganda. Yes. Nakakapagbigay pa siya ng division, nakakapagbigay pa ng parang dati kaibigan mo, dahil sa politika, etc. Hindi na kayo friends. Hindi na kayo friends, bablock mo na. Hindi na kita friends kasi Unfriend mo na kasi yung mga vlog mo, mga kontra sa ano ko. kontra sa gusto. Mga ganun, di ba? Oo. Kumbaga wag kang masyadong emotional sa ganun. Oh, yes. Okay, emotional. Tapos, malay mo naman, yun yung talagang alam niyang i-vlog eh. Oo. It so happen na kontra sa ano mo. Hindi naman ibig sabihin, pinapatamaan ka ng tao. Kahit nga sa kahit nga sa sports Oo. Sports like LeBron versus Curry, Stephen Curry. Curry. Oh. Di ba? Naalala ko na naman. Meron na naman Sige, akong sige. nakasagutan niya noon kasi malakas ako sa dati. Sa asaran. Sa asaran sa Facebook Oo. Ang gusto niya si Hindi, si number 30, Stephen mukhang Curry. hanggang ngayon nga, malakas kaya saran eh. Hindi na masyado. Hindi na masyado. Ano na tayo ngayon? Naglaylo na tayo ngayon. May slide na lang. Slide na lang. May konting tira na lang. Yun, ganun. So yun, nagkaroon ako ng kasagutan nun dati dahil lang sa basketball Pero at the end of the day, nagkainitan kami nun Nagkabanggaan talaga kami. Nagka-personalan talaga. Pero hindi kami nagsuntukan personal. Baga nagtirahan kami online pero personalan na, ito yung mukha mo, ito yung ganyan. Pero at the end of the day, nagkapatawaran naman na kami. Naghumingi naman din siya ng sorry sa Dahil lang sa basketball yan. Dahil lang sa basketball yan. Pero, yun, dun sa mga, kagaya nun, yung mga nakikinig sa atin ngayon, wag na wag niyong gawin yun or wag na wag niyong gagayahin yung Ganon. ginawa ko noon. Kasi, ano na yun parang immaturity yung tawag. Tama ba? Tama. Immature. yun Tapos, hindi ka nagiging sensitive dun sa dun sa feelings nung... At higit sa lahat, yung itatawid mo sa nakakakita, hindi maganda. Oo. Ang nakakalungkot lang kasi dun is marami din gumagatong sa comment section. Sige. Pero dun nag-umpisa yun. Kasi, may personalan na, etc. Ang naitatawid mo dun sa nakikinig, negative energy. Negative energy. Which is wrong. Yes. Lately, awa tulong ng Panginoon, lately talaga nakikita natin na yun palang kung ano yung laman ng puso mo, pwede mong maitawid Yes. Kaya mag-iingat ka dun sa sasabihin mo, i-respond mo. Kasi pwede mo namang, yun na nga, pwede naman kayong magkaroon ng different views. Pero nang hindi kayo nagkakaroon ng napaka dugong conflict. Malalim na hindi pagkakaintindihan. Which is pangit talaga yung gano'n na mangyayari sa inyo. Wala namang kahit isa sa inyo na parang intentional na ginawa yun, para niloko mo naman ako etc. Wala namang ganon. Talagang yun yung paniniwala niya. Wala siyang intensyon na manloko. Tama naman. Yan. Kasi kaya napag-usapan natin, it's about content kasi, no? Doon talaga napupunta, no? May mga contents kasi. Kahit anong content mo, pwede siyang magiging topic sa usapan content ni ganito, content ni ganyan. Pwede mo siyang maging topic. And then, minsan naman, kung ang content ni ganito, may nakita kang, parang mahina yung content nito similar kayo ng content. Pero nung nagkaroon ka, nung nakita mo yung content niya, tapos, pwede mong gawin yung content na yun, mas na-improve mo pa, ikaw ngayon yung tinangkilik ng tao. Pwede kasi yun. Tama yun. Nasusundan ko yun. Kasi may idea ka kasi na somehow, mas, mas nai-execute mo na mas maganda. Pero, the idea is the same.
Yes. Di ba? Na-enhance mo siya. Na-enhance. Tama Depende. yun. Yun yung word na na-enhance mo pa. Depende. Depende sa gumagawa. Depende sa gumagawa. Kasi may ano din yan eh. Sabi ko nga, when it comes to vlogging, kailangan mo talaga din mag-gain ng skills dyan. Skills. How to write a script. May script writing, yes, meron yan. May script writing. Meron may eksena. Pagdating sa paggawa ng video, may framing. Kasi para ka rin gumagawa din talaga ng mahina kasi ako sa editing eh. Pero pagdating siguro sa mga eksena, pwede tayo mga situation, lalo kung mga... Meron ding directing yan, yung i-direct mo yung tao. Itong gusto sasabihin mo. Kumbaga part yun ng content creation eh. Meron kang director, meron kang scriptwriter. Kumbaga mabubuo mo siya. Nagkataon nga lang na ikaw lang mag-isa, pero yung skills na yon, skills ng director, skills ng editor, skills ng content writer or scriptwriter, nasa isang tao, kaya mong gawin. Halimbawa, kaya mong gawin. Ikaw na lahat. Ang tawag sa'yo doon, shredditor. Tindi. Shredditor. Shooter, editor, scriptwriter. Meron silang term na gano'n eh. Parang ka palang si Shredder niyan. Si Shredder. Shredditor ang tawag. Kasi minsan, di ba, alam mo din naman yon. Minsan, nagbablog din akong parang ganyan nga. Kasi nagpa-promote ng business. Vlog na din yon. Yes. Kaya lang walang masyadong editing kasi yun. What you see is what you get. Oo. Wala nang editing yun. Meron ganon. Kasi ka na kumbaga sanay ka nang magsalita eh. Pero dun sa nag-uumpisa, or dun sa parang naiilang pa lang sa video, o minsan loading yung tawag nila dun eh. Hi guys, nandito ako sa saan nga ba to? Yung lulutuin ko na yung kaldero sa noodles, lalagyan ko na ng tubig yung kaldero, yung... So, sa akin naman... Napapanood mo ba yun? Oo. Guys, nandito ako mabenta yun. Sa tabing dagat na ilog. Ilog na dagat. Mga ganon, di ba? Bagong gising ko lang kasi katutulog ko lang kahapon. Hindi. Parang minamali niya yung salita. Pero bumibenta. Di ba? Kasi nakakaaliw eh. Nakakatawa siya eh. So, dun sa part naman na yun, sa content creation na ganon, sa akin na-appreciate ko yung yung na-feature ako sa UNTV. Congrats. Parang parang mas nagkaroon din ako ng idea na, ganito pala ginagawa sa Dadagdagan. Di ko iniisip na ipapalabas pala yung pagmumukha ko sa national TV, di ba? Grabe. Tapos, tindi yun. Nakita ko yung flow nung nila, paano nila ginawa yung video. Meron talagang script. May script talaga. Doon ako nagka-idea, okay parang aralin ko paano gumawa yun naman ng script. kasi lalo, kagaya ko, medyo busy yan, di ba? Meron akong ginagawa doon, may ginagawa ko dito, etc. Gustuin ko man mag-vlog. Parang mahirap din sa akin kasi cellphone ko, tapos create ako ng content, may script nga, di ba? Tapos, kailangan ko mag-edit, di ba? Tapos, meron pa mga background, may mga tawa pang background, may mga sound effects pa. Parang ang hirap. Talagang yun yung sinasabi mo na 1 minute lang yung content mo, pero ang tagal mong preparation nun. Oo, totoo yun. Kasi kahit yung mga movie na pinapanood natin, teleserye, movie, ilang days ang shooting yan. Pero kaya may advance mo 1 oras. Kaya may advance na advance na shooting, recording. Yes, meron. Meron na silang yung for example, yung napanood naming content mo nitong nakaraan, malamang nung isang buwan mo pa ginawa yun. Oo. Advance yun. Meron nga. Kasi nakasabak din kami sa filmmaking din eh. Kasi nung asawa ko, di ba, makeup artist din yung asawa ko. So, nung sumabak kami dun, parang nabulaga ako, Kuis, na sabi ko, ano yung sinushoot nila yung ending? Ending muna yung sinut. Depende pala sa sa artistang yung availability ng artista na nandito si artista na ganito, i-shoot na natin yung ending nung teleserye or nung movie na yon. After that, hindi mo na parang istorbohin yung artista na yon para lang dun sa shoot na yon. Kasi nung time na nandun siya, i-shoot mo na yung dapat mong i-shoot dun sa location na yon or dun sa script niya kasi nandun na siya eh.
Para sa susunod na shooting naman, ibang scene naman. Ganun pala ganun pala ang paggawa ng film or filmmaking or movie. Prenuptial. Mga ganun. Oo. Meron siyang certain schedule na itong schedule na to, shoot natin dito sa lugar na to. Content din yun content creation. So ibig din sabihin, yun yung kung ano yung ginagawa sa ganon, same thing sa na-apply vlogging. siya sa vlogging. Totally. Kumbaga may similarity sila kasi nga doon sa production marami kayong gagawa. Pero kung ikaw sa nagba-vlog ka personal, yung ginagawa ng mga nandun Sa'yo sa lahat. ikaw lahat. Ikaw editor, content basta ikaw lahat sa recording, ikaw magse-set up ng camera mo, saan yung angle ng camera mo, ilang cuts ang puputulin mo, ilang angle ang saan mo. Nagawa ko rin kasi talaga yun sa vlog ko. Depende sa content kasi na gagawin mo. For example, ang gagawin mo lang naman, simple message. Yes. O di simple setup. Simple setup. Pero ang gusto mong gagawin ay may eksena, may setup, may iba-ibang eksena. clips. Di ba? Iba-iba talaga yun. Doon ka mag-e-effort. Kasi nag-ano rin kasi yun ko meron tinatawag sila doon na parang nag-add siya sa add spice ba tawag nila yung term na yun? Parang nagiging siya doon sa video. Dagdag siya. Insertions ang tawag nila doon I-insert mo yung clip na ganito. Halimbawa, ditong angle na to, tapos pagpasok mo, meron na namang camera doon. Pero hindi nila alam, isang camera lang yun. Sa editing mo lang siya pinagdugtong. Kumbaga, diskarte talaga. Diskarte Skills. talaga. Skills, yun. Kasi sa panahon ngayon, yan na yung uso ang tao. Talagang halos 20 maghapon nasa cellphone. Sa cellphone na. Kahit nagtatrabaho nasa cellphone, 'di ba? 'Di ba? May kanta nga niyan no? Naglalakad nagse-cellphone. Ano kanta yun? Nasa CR nagse-cellphone. Mga ganon, 'di ba? Natutulog nagse-cellphone. Gigising nagse-cellphone. Lahat kumbaga the point is marami nag-engganyo content creation. Marami nag-engganyo talaga. Kaya lang kung gusto mo magkaroon ng sariling content creation, pwede naman. Kasi hindi naman gano'n nakahirap ngayon 'Di ba dati para ka mapanood sa nung kapanahon na natin, 'di ba? Bago ka mapanood sa TV, kailangan pumunta ka sa TV station. O kaya hindi ka basta pupunta. Dapat kilala ka or talagang ikaw ay kailangan may connections ka, i-guess ka, etc. O kaya pag merong mga may mga yung mga shows na out of town, kaway-kaway ka dun sa TV. Artista na ako. Nakita ko doon sa di ba doon na uso yun Kasi yun lang yung pinaka-means yung television. Pero ngayon hindi. Ngayon kumbaga broadcast na. Ngayon hindi. Sabi nga, di ba, may data ka lang, may cellphone ka lang, broadcaster ka na. Totoo. Sabi nga nila ganun Oo, di ba ngayon, kasi internet na may data ka lang, makikita ka na ng buong mundo. Kaya sa mga nagnanais o naggugusto na mag-vlogging, pwede naman. Pwede talaga. Kaya lang syempre, may kaakibat na responsibilidad, 'di ba? Effort, pag-aaral. Aaralin mo talaga yung content mo, kung paano. Although meron kasi mga pinanganak naman, parang natural sa kanila yung gano'n, 'di ba? Meron talagang walang effort, pero hindi lahat talent na yun no? Skills kasi. So, dinevelop na lang nila kung gusto mo, pag-aaralan mo. Kaya, pili ka lang din ng something na, kung mag-advise kami, something na mapapakinabangan. Tsaka malapit dun sa skills na meron ka. Yes. Skills mo, magaling kang lumangoy. Di ba, i-vlog mo yan. Totoo. Kasi kahit ako, meron akong pinapanood na swimmer Blinag niya. Teacher talaga siya. Nagtuturo sa Amerikano yun Pinapanood ko yung paano yung tamang pagpalutang dun sa Na-apply ko rin Dahil dun sa pero hindi ako nag-aaral ng hindi ako pumasok sa swimming lesson. Kaya nga nauso yung di ba? Yung YouTube University. Yes, diba? YouTube University. Tinatawag nila YouTube University. Di ba? Kasi maraming learning. ka lang, mag-search ka lang doon ang gusto mong matutunan. Pwede kang maglalaan ka ng time. Tama. At saka syempre,
hindi naman porque napanood mo isang beses, mastered mo na. Kailangan ulit-ulitin. Ulitin mo, i-apply mo. Diba? Tapos, mag-seek ka din ng experts advice, diba? Pwede po, lahat tayo pwedeng, sabi ko nga po sa inyo kanina hindi tayo naging zombie after ng Naging content creator. hindi tayo naging zombie after ng injection ng pandemic Hindi tayo naging zombie, naging vlogger Naging po. vlogger, no? Dami. Pero, way back, mga 2014, Pababa. 2012, meron ako mga kaibigan pa isa-isa na nagko-content creation. Kaya lang syempre noong mga panahon na yun, parang nakakaya naman. Kasi ganito, ganyan, di ba? Talagang nung una nga, hindi mo makita ang mga tao nagpo-post sa Facebook. Although, kanya-kanya pa rin Pictures pa lang yun dati. Pictures pa lang yun And kanya-kanya pa rin ang preference. Meaning, meron talaga hanggang ngayon. Simula nung nagka-Facebook hanggang ngayon, walang post. Meron, totoo. Yung mother ko nga ngayon lang siya nagka-Facebook Tapos every time na nag-upload ako ng Facebook, ang pinipindot niyang emoticons yung haha. Di ba? Kahit hindi naman nakakatawa yung post ko, puro haha. Sabi, ba't haha to? Baka hindi sila techie. Hindi techie. Pero meron din naman na kahit techie siya, hindi din siya pala post. Diba? Hindi kagaya natin, kailangan natin mag-post Kailangan natin... Kasi pag di tayo nag-post, wala tayong kakainin. Totoo. Kaya pasensya na sa posting namin kung medyo puro salamin yan, etc. Diba? Speaking of speaking of salamin. Salamat sa aming sponsor. Yes. Ionspec Medical Eyewear, yes, diba? Kaya ang MGI. Diba? Kaya paras tayong naka no? Siyempre. Paras tayong naka Ionspec, kaya kung maghahanap sila, for example, kagaya nito, maghahanap kayo ng medical eyewear. Na eyewear na may technology, walang grado, kontakin nyo na kami. Tama. Kontakin nyo na kami. Marami kasing paraan na pwede mong gawin kung mag-online ka. Tama. Kaya lang, syempre, kung nalaman ko lang, sabi ko nga kanina, kung nalaman ko lang na magiging ganito pala katindi ang mga mangyayari. Yes, online, mga vlog na yan. Kinarir ko na sana kasi marunong din mo tayo mag-TikTok, di ba? Oo, sasayaw-sayaw lang din tayo. Habang kumakanta ka, di ba? Sumasayaw ka. Pasayaw ako. Pwede, di ba? Why not, di ba? Pwede, content din yun. Content din yun. Entertainment yun. Kaya nga, napapansin ko, pag yung ibang mga pinapost ko, di ba? Kuis, post ako ng picture. Yan. May konti naman ng mga reactions. Kaya salamat sa mga nagre-react, nagko-comment, nag-share. Pero, pag nag-post ako ng medyo may sayaw, nagtitrending, no? Makikita mo kung ano yung gusto nila Naaaliw sila, may napapanood sila. Mga may audience na. May audience talaga. Ready. Kaya lang, syempre, minsan, nahiya ka na, puro TikTok na lang yung post mo. Diba? Iba naman. Kuis, kagaya niyan, marami tayong mga napag-usapan about vlogging, di ba? Malamang, sigurado, merong mga nagbabalak. Meron. Nahiya lang. Nahiya lang. Baga, sabi nga nung yung ibang mga nakikita ko sa post sa Facebook, kunwari lang yan, nag-iisip na yan, pero gusto na mag-vlog niyan, nagpa-practice na yan ng Meron kasi lumalakas yung loob Kasi nakita nila. Na-inspire. Na-inspire. May gumamit. Tapos, may nakikita, may kumikita. May kumikita. May kumikita di ba? Iba walang kita. Marami. Yung mga nandito po kami sa Baguio. Di ba? May mga viewers siya. Yes. Tapos may mga, pag naka-accumulate ka pala ng gano'n, ng tuloy-tuloy na viewers, ng followers, doon nagsisimula yung monetization. Oo, doon talaga nun. Ano naman kung ikaw tatanungin, sa mga gustong mag-start, anong bang komentaryo mo doon, may papayo mo? Sa akin, sa mga gustong mag-start kasi, kumbaga, pag-iisipan mo muna kung tatagal ka ba. That's number 1. Pag-iisipan mo kung ipupursu mo ba yung vlogging, kung ipa-part-time mo ba, ipa-full-time mo ba. Depende yun. Tapos, pangalawa, depende sa kaya mo. Kasi syempre may trabaho ka. Yes. May family ka.
Kumbaga, maglalaan ka ng oras para dun sa gusto mong gawin. Paano kung gusto niyang karirin? Okay din. Maganda rin naman yun. Yun nga lang, dapat may stable income ka na. Kumbaga, meron ng cash flow dun sa family mo or sa'yo. Bago Kasi mag-transition ka into vlogging. Hindi naman agad-agad meron. Hindi naman agad meron eh. Kasi kung ang habol mo lang naman is mamonetize ka agad, mahirap yun. Although meron silang hocus-pocus na ginagawa o mekos-mekos na ginagawa ngayon para dumami subscriber mo, dumami ang iyong views, meron silang tulungan system eh. Oo. Which is nakakasira din sa yun. Sa parang sa algorithm ni Facebook yun. Nakakasira ba yun? O kasi sub to sub, may tinatawag sila dun sa YouTube. Facebook? Sa YouTube pa lang yan ha, sub to sub. Sa Facebook may ganun. Follow to follow. Sumali nga ako dun eh. Okay, please count me in. Count me in, di ba? Kung tutusin talaga dun, sabi nga nung iba, hindi naman yun yung pinaka-technique na gagawin mo eh. Hindi organic no? Hindi siya organic eh. Pero pag once na nakagawa ka ng content mo, na as in ikaw, kasi ikaw talaga yung content Yun. O kaya kung sino man yung tao na yun ang iko-content mo, kasi halimbawa nahihiya ka sa video, humarap sa video. Kagaya natin, hindi naman tayo nahihiya na ngayon eh. Kung ikaw, pakapala na to. Pakapala na lang. Kasi kung ikaw, gusto mo, ikaw yung behind the cam, Pwede pero naman. meron kang subject, Pwede naman. pwede niyong pag-usapan yan. Ayun. Sige, ikaw ang vlogger ko, ako ang content editor mo, ako ang editor mo, ako lahat. Hindi, halimbawa, ako gusto ko mag-start ng vlogging. Tapos, tayong dalawa magagawa. Ikaw yung sa... Behind the cam. Behind the cam, ako yung sa front cam. Yes. Oo. Front cam. Front. Ikaw yung subject. nakaharap, Naalala ko yung camera kasi, yung cellphone may front cam, di ba? Hindi, ibig ko sabihin, pero pwede din naman sa ibang mga pagkakataon or scenario, yung mismong editor mo, kasama mo din kung hiningi ng pagkakataon. Oo. Kailangan din yun. Kailangan mo ng character, di ba? Oo. Oo, yun. Kasi meron nga nagbablog ngayon eh. Dati siya lang nag-i-edit. Ngayon dahil marami na siyang endorsement, marami na siyang yung vlog kasi yung content mo naging turn into business eh. Kilala mo si Malupiton, di ba? Oo, Malupiton yun. Di ba si Malupiton dito? Oo, Malupiton yun. Sila content lang ginagawa nila, di ba? Pero ngayon meron na silang mga videographer, may editor na rin sila. Yung mga kilalang motovlogger noon na sila nagbablog. Ngayon, nag-hire na sila ng editor, ng videographer. Oo, napag-usapan namin ni Direk yan eh. Na yun. may team na. May team. May production team na. Pero nung una siya lang mag-isa. Pero nung una, based dun sa, balik tayo dun sa tanong mo, para dun sa mga magbabalak pa lang. So, kailangan ng matinding effort dun. Dapat you have the... Decidido ka dapat. Oo. You have the guts para mapurso mo yung pagiging vlogger. Parang podcasting din. Oo, parang ito. Ito ngayon. Hindi to basta-basta ginagawa ng lang ganito. Hindi ito basta-basta. Dapat medyo maganda-ganda setup dito pagka ganito. Oo, pero although maganda setup na ganito, pwede mo ring ilabas. Pwede naman. For example, lalabas tayo, hindi naman as vlogging, di ba? As podcast pa rin. Pupunta tayo sa isang lugar sa Tanay. Maraming magandang lugar dyan. Magpo-podcast tayo doon. Pwede. Pero bitbit natin, RDU. Oo. Di ba? Oo. Tapos after nung RDU podcast, pwede mag-clip naman doon ng vlogging. Pwede ba yun? Pwede. Pwede. Pwedeng gawin. Ayos pala, no? Depende talaga sa Nagkakaroon ako ng idea ngayon, ha? Kumbaga, yung idea lumilipad kasi na naman yung lang siya eh. Imahinasyon ko. Kailangan mo lang marinig dun sa kausap mo or mismo sa'yo. Tama. Sa nakikita mo. Sa observations mo. Yes. Yan. Doon sa mga nagbabalak talaga na effort, tapos aralin mo yung effort, aral, yung skills kailangan matutunan. Decision. Decision making kailangan yun. Baka kasi habang nagbablog ka dyan, tapos yung pala, nag-aaway na kayo ng misis mo, o kaya ng nanay mo. Puro ka na lang vlog, puro ka na lang vlog. Kumikita ka ba dyan? Nung hindi pa kumikita, pinagalitan. Nung kumikita na, sige, tuloy mo lang, kahit huwag ka na umuwi. Di ba? Yun, ganun. Tapos sa gamit, kailangan mo rin mag-invest, syempre. Kung halimbawa, meron kang cellphone. cellphone. O yun, kung anong meron ka,
Di ba, wag namang sabihin sa akin, ay, wala naman ako pang invest. May cellphone ka nga eh. Yes, kaya nga, ano na nga ang cellphone ngayon eh. Investment na nga yan eh. Oo, investment mo na ngayon yan eh. At mayroon na, ano yan, kaya naman nang makapag-record yan ng 30 frames per second. Oh, yun. Di ba? Malinaw naman Depende na pa yun sa cellphone. Oh. Oo, depende pa sa cellphone. Basta, ang isa doon sa tututukan mo, yung content talaga. How about yung dalas ng posting? Kailangan din madalas. Gaano kadalas ang madalas? Minsan. Gaano kadalas ang minsan? Oh. Hindi, scheduling yan. Tapos meron kang parang tinatawag na yung bang ino-notes mo rin siya. Ngayong araw na to, ano bang pwede kong gawin? Pwede ba akong mahilig ka sa luto-luto? Anong menu ko ngayon lulutuin? Kaya nila, yung sikat na vlogger ngayon, si Kuya Rai, di ba? Oh. May schedule yan sila eh. Anong pwedeng lutuin yan? Menudo. Kasi yun ang mo, magaling ka magluto. Parang gusto mo mag-vlog. Parang magaling ako magluto. Bicolano ko. Di ba? Masarap magluto mga Bicolano eh. Hindi kasi yung sila Kuya Rai, tapos yung may pawn shop, sino nga yung pawn shop? Si Bostoyo. Bostoyo, di ba? Pag nakita yun ng mga magsimula pa lang, parang, ay, ang hirap naman. Mahirap talaga kasi ang tinitingnan mo, yung may resulta na. Oo, yung may resulta na. Mahirap talaga kasi sila, bago naman sila nakarating doon, nagsimula din sila. Hirap. So, parang ang din natin, ang punto natin, simulan mo. Simulan mo. Yun Hindi talaga mo pa yun. nga sinisimulan. Sasabihin mo mahirap, hindi mo pa nasisimulan. Tama yun. Kumbaga, decision making din. Decide ka. Basta, ang idea na sa internet lang din naman yan. Merong mga vlogger na nag-uumpisa pa lang din. Paganahin lang yung isip. Yes. Paganahin mo lang. Ginusto mo yan eh. Mag-effort ka, di ba? Kasi natutuwa ka eh. Sabi ko nga sa'yo, the idea, halimbawa nga, magaling ka magluto kasi Bicolano ka. May 40 ka talaga sa pagluluto. Pero gusto mo i-share sa mundo yung paano mo ginagawa ang way ng pagluluto halimbawa ng Bicol Express. Meron kang halimbawang natutunan na hindi typical kung paano lutuin ang Bicol Express. Parang kakaiba siya. Parang unorthodox, kumbaga. Oo. Yan. Ikaw lang, sa roots nyo, ng family nyo, may yung lolo mo, yung lolo't lola mo, magaling pala talaga. Yung talaga yung mga legendary nagluluto ng Bicol Express. Nakuha mo yung genes. Nakuha mo yung timpla. Ngayon, isi-share mo ngayon yun sa social media. Hindi ka marunong mag-video. Anong pag-aaralan mo? Mag-aaral ka pa bang magluto? Siyempre, aralin mo pa paano mag-video. Kasi nandun na eh. Nandun na. May content ka na. Naka-ready na eh. Doon. Salpak mo yung mo doon. Tapos, yung mga kailangan, anong lulutuin. Kumbaga, mo muna siya. Isusulat mo muna. Ito yung ganitong gagawin ko. Ito yung first part. Ito yung second part. Tapos, okay na, ready na. Record mo na. Press the button ka na. Record ka na. Start ka na. I-record mo muna yung niluluto mo. Ito unang nilagay. Uso yun ngayon yung mga nagluluto na gano'n. Kahit hindi ka magsalita, may content ka. Okay. Di ba? Nagawa mo yung content mo, hindi ka nagsalita. Tapos after that, marunong ka palang mag-dub. Di ba? Meron gano'n eh. Diskarte talaga. Diskarte. Yun ang doon, yun ang essence ng paggawa ng content na. Tsaka kumbawa, may mahina ka sa ganong area, pwede ka naman magtanong tsaka mag-research, yes, di ba? Pwede ka mag-research, magtanong. Magiging vlogger ka na. Makipag-collab din. Yun ngang walang masyadong ganyang katinding skills, nakakapag-vlog, di ba? Totoo. Kung ano-ano na lang yung content, di ba? Pero na-enjoy nila. Yun talaga yun. Basta sa atin, yung tama lang na content na talaga makakapagdulot. Hindi makakapag spread ng hatred, ng gano'n. Basta dapat nakakapag-spread siya ng good vibes. Yes. Peace. Yes. Satisfaction. Yeah. Doon tayo palagi. Doon tayo talaga dapat. Kaya syempre, we are thankful medyo lang talaga. Sabi nga nung ating mga tagapagsubaybay, yes, kung sino man sila. Shoutout sa inyo lahat. And alam ko, marami din kasing tatangkilik sa ganitong, marami manonood sa ganitong klaseng podcast eh. Siyempre, kasi depende sa hilig din kasi. Depende sa hilig nila.
ano nga kung mayroon kang gustong matutunan, nasa internet lang, pag nag-search lang. Halimbawa, nag-search ka ng ganitong sa search engine ni Facebook or ni YouTube. Biglang lumabas yung video na to. Dahil meron palang related dun sa pinag-uusapan natin, yung sinearch mo. Thailand, how to start a blog. How to be biglang lumabas. How to be a zombie blogger. Biglang lumabas. Yun, di ba? Hindi na panood mo rin yung video At saka, although meron din talaga tayong mga feedback na maganda yung nyo kaya lang ang haba. Ang meron haba. Bang ganun? Merong feedback ba na Hindi nila natapos siguro, mga 3 minutes tulog na sila. Natutuwa naman tayo kasi nakakapagpatulog pala yung boses natin. Ibig sabihin nakakaantok yung discussion. Depende sa nakikinig. Sa nakikinig. So, ang punto natin, talagang mahaba po ang podcasting. Kaya nga podcast. Meron talaga yan, 3 hours. Pero tayo naman, as ini-enhance po natin sa abot na ating makakaya para mai-compress po siya. Tapos every point, makapag-highlights po tayo ng mga pwede nating i-reshare. Pero mas maganda mapanood yun ng buo. Oo, diba? Totoo. Kailangan panoorin nyo ng buo din. Kasi may certain part ng video kasi na may mapupulot ka talagang aral Sa unang pakinig, hindi mo mapakinggan pa o mapapansin pa. Pero along the way, habang pinapakinggan mo, ito yung sinasabi niya, yun pala yung gusto kong mapakinggan na punto na yun na hindi ko na hindi ko pa natutunan or something ganun. Kailangan pala ganun. Kagaya niyan, bago ka namin pakawalan. Yun. Dito sa Red Dot Unlimited. Okay. Ano yung, sabihin natin, something na pag napakinggan nila, maalala nilang galing yan kay Kuya Bombay. Okay. Ines. Sige, go. Pag napakinggan nila, maalala na galing sa vlog, galing sa vlogger. Galing sa isang vlogger. Sa akin lang naman, ang masasabi ko lang is, pag may gusto kang gawin, kailangan gawin mo rin talaga agad. May naisip kang idea, sulat mo, para rin kasing para rin kasing paggawa ng kanta yan Alam ko makaka-relate dito yung mga gumagawa ng kanta or nagsusulat ng kanta. Pag pumasok na yung idea sa utak mo, sulat mo, either i-record mo. Sulat mo, either i-record mo, and then balikan mo na lang pagka kasi halimbawa mayroon kang ginagawa, biglang pumasok yung idea, sulat mo. O kaya i-record mo. Yun lagi ang ko doon. Naalala ko tuloy sinabi na nung sa Marvel, si Stanley, yung nasirang si Stanley. Sabi niya, if there is something na you think that is good, hindi ko lang yung verbatim if there's something you think na it's good, kumbaga sa magiging kabuuan, don't let some kumbaga mga kontrabida think you out of it. Kumbaga wag mong pabayaan na yung naiisip mong isang alam mo na in the future magiging mabunga. Sa paniniwala mo, wag kang magpa-discourage. Oo, tama. Yun yung punto niya. Yun yung punto niya. Hindi ko lang po, hindi ko lang maalala yung verbatim siguro, minsan i-share ko. Kasi, dun kasi nagsimula yung niya, yung Spider-Man. Dun yung, kasi nung tinanong daw siya, ano ba yung mga superhero na ganito ganyan? Nagsuggest daw siya. Puro na raw ganun superhero. Nagsuggest siya ng isang binata. Tapos ganito ganyan, gagamba nga daw. Kinontra siya tapos parang hindi entertain. Discourage siya doon sa idea na yun. Pero nung pinublish niya yung libro ng Spider-Man, marami ang pumutok. Nag-viral kumbaga. Pero wala pa naman kasi noon, di ba? Oo. Kaya parang gano'n, di ba? Bumalik ngayon yung bumalik ngayon. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kasi yung idea nga kasi. Sabi nung kanyang boss, yan ang sinasabi ko sa'yo. Tama yung ginagawa mo.
Kasi nga yung Hindi idea ko talaga. hindi ko lang basta ganun yung idea eh. Parang wag mong pabayaan na yung idea na meron ka. Parang ma-discourage ka lang. Kasi ikaw nakakaalam nun eh. Alam mo namang mabuti. Wala ka namang masamang tinapay doon sa gusto mong gawin. Parang kahit no matter how crazy others think na sa gagawin mo, ikaw makakapagsabi nun. Ituloy mo lang. Kasi parang ganito, sino ba makakapagsabi na yung pagti-TikTok ni, sino nga yun? Si binabansagang lamok? Ni Wamos. Oh. Sino makakapagsabi na yung ginagawa niya, yung pala Magpapayaman sa kanya. papayaman sa magiging successful at famous, di ba? Yun. Ganun lang naman po. So, yun yung kagaya ng sinasabi ko kanina na every idea na pumasok sa utak mo, hindi naman din niya naiisip ng ibang tao. yes. Sa'yo lang, yan eh. Yes. Pero merong certain, pagkakataon na yung idea na yon naisip din ng isa, nauna lang siyang mag-execute bago ikaw. Kaya magtataka ka, yung idea ko ba't nangyari dun sa isa? Okay, kasi yung idea na pumasok sa'yo, hindi mo agad inaksyonan. May ibang umaksyon. Basta as long as mabuti. As long as mabuti. At dahil dyan, sige, Kois, maraming salamat. Yun! Salamat. God willing, looking forward Yes! sa collab natin. Oo naman. Mag-vlog tayo. Oo naman. Actually, Abangan nyo yan. maganda nga yung natin eh. Pwede nating gawin Pwede. Ayan. Sige. Bahala na kung ano makikita nila. Oo. Sabi nga kung anong pwede nating ma-enhance. Yes. Diba? At higit sa lahat, sabi nga kung sa paggawa ng mabuti, kung wag kang mag-alala kung ano man ang sabihin ng iba. Tama. Kasi yung sa paggawa ng mabuti, hindi naman yan magbubunga ng masama Tama. Diba? Kailangan gumawa ka lang ng... Sa lahat ng bagay, ipagtagubilin natin palagi. Oo, tama. Sabi nga ni Kuya, pag naririnig natin, tuloy mo lang, basta mabuti. Basta mabuti, tuloy mo. Pero pag masama, preno. Matik, iwas. Iwas, ilag. Hindi lang iwas, tigil. Pag medyo nakikita mong foul, wag na. Wag na. Yun. Okay po. Sige po, salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. This has been Red Dot Unlimited. Ito po ang inyong muli ay ang inyong nag-iisang kuyang Pobreng Radtech, Kuya Tan, PR. Mula noon hanggang ngayon, Pobreng Radtech pa rin. Okay? At this has been Red Dot Unlimited. Red Dot Your Unlimited. People's Podcast.